Samantala, arestado sa Quezon City ang sinibak na viral na police vlogger na si Francis Steve Fontillas kaugnay ng reklamong sedition. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene? Ayan bago tayo magtuloy-tuloy dyan, panoorin po natin yung video ito. Yung mismong ano sa kanya, yung paghuli sa kanya mga pre. Ito po yun. Ayan. Oo, yun sa transport po. Pakikita ko muna sa'yo bago ko basahin ang karapatan. Citing Constitution RPC Article 1.20 ikaw, Pat Francis Quintalyon Fontillas ay ina-arresto namin sa salang inciting to sedition in relation to Section 6 of RA 10175. Commission with Judge Sita Marie Magundayaw Pahal. So ayan, bago natin ituloy-tuloy mga pre, ito yung mayabang na pulis noon na inaresto na po. Sa pagkakaalam ko, kaninang umaga nangyari to. Anong sabi niya noon? Kung anong gusto niyang sabihin, sasabihin niya. Pinagbigyan siya ng ating gobyerno. Sige lang, magsalita ka lang dyan. Yun pala, makakasira na sa kanya yun. Napagkamala ng lahat to, nasira ulo. Pero pina-check naman yata yung utak nito, okay naman. Diba? Then eto na yung nangyari. Sabi niya, hindi ko na po ulitin, sir. Pero noon matapang. Ngayon, hindi na niya uulitin. Pero sorry ka. Nandyan na, nakasampa na eh. Or nandyan na yung warrant laban sa'yo eh. Anong sorry? Walang sorry. Nakagawa ka na ng ingay, nagpasikat ka na, feeling mo bida ka na, kala mo tutulungan ka ni Digong, kala mo tutulungan ka ni Sarah, ngayon, tinulungan ka ba? Nangyari sa kaso mo. Mukhang tuloy-tuloy na yan mukhang doon ka magpapasko sa kulungan Yan yung sinasabi ko. Diba? Yan yung sinasabi ko. Yabang ngayon, angas ngayon, iiyak sa mga susunod na araw. Tatawa ka ngayon, iiyak ka sa mga susunod na araw. Kape-kape ka lang. Kape-kape lang tayo. Wala, meron pa yung isang babae. Nalabasan din ng warrant of arrest. Siguro mamaya tatapik natin yun. Okay? So, ito po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon mga pre. Of course, itong si Bongo, bigyan din po natin ng reaksyon, no? Pero, syempre, no, bago po tayo mag-tuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok po tayo, may may Facebook. Ayan, nasa na po yung inyong supportahan yung ating social media accounts. So, eto na mga pre, no? At panoorin po natin yung video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Samantala, arestado sa Quezon City ang sinibak na viral na police vlogger na si Francis Steve Fontillas kaugnay ng reklamong sedition. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene? Ang pulis kasi mga pre, hindi siya pwedeng kumampi dito, hindi siya pwedeng kumampi dito. Dapat nanumpa ka, okay? Nagpulis ka, dapat gigitna ka lang. Hindi pwedeng kalabanin mo yung administrasyon or kalabanin mo yung mga Duterte. Diba? Dapat nasa gitna ka lang. Ganun dapat yun. Pero ang nangyari dito sa pulis na to, sablay eh. Binanatan niya si Pangulong Bongbong Marcos sa live niya. KO! Ayan, nayari. Nayari po. Ngayon, naging basang sisiw na. Anong sabi? Hindi ko na po ulitin, sir. Nasa huli yung pagsisisi. Pero yun nga, huli na. Uy, makukulong ka. Ilang taon ba yan? Ang pagkakulong yan? May girlfriend ka, di ba? O sana yung girlfriend mo hindi magsawa sa'yo.
suportahan ka. Bisitahin ka. Kung pwede nga araw-araw eh. Pag nagsawa yan, sige ka. Paglabas mo, alam mo na, mamahalin ka pa ng todo niyan. O, sige. Diba? Malulungkot yun. Makukulong ka. May kaso ka. May warrant ka. Halo-halo. Jeff, sa report na nagkarating Agoy! Nakadilaw na! KO. Nakadilaw na! Ay, kung noon, naka-uniforme, ngayon nakadilaw na. po karami alas 4 ng hapon kahapon. Bakit kasi tinakpan pa yung mukha niyan? Kupal naman yan eh. Inaresto si Poncillas sa Commonwealth, Quezon City. Kaugnay ito ng warrant of arrest na inilabas ng QCRTC Branch 224 para sa kasong inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act at pinagapiansa ng korte na sa halaga ng 36,000 pesos para sa... Magkano? Magkano yung piyansa? 36? Kung may piyansa yan, makapiyansa yan. Oh. Sa halaga ng 36,000 pesos para sa kanya... 36,000 ba? Hindi klaro yung pagdinig ko eh. 36,000 pesos at pinagapiansa ng korte na sa halaga ng 36,000 pesos para sa 30,000 pesos. Yun yung narinig ko. Ayusin nyo naman yung pagbalita nyo. Ay, naku po. O, sige na, basta may piyansa. Makakalabas din yan. kanyang pansamantalang kalayaan. May kaugnayan pa rin ito sa kinakaharap na criminal complaint ni Poncillas dahil sa kanyang vlog na inilabas matapos tatlong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Una nang sinibak sa serbisyo ng Napolcom si Poncillas matapos na mahatulang guilty para sa kasong grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer at disloyalty to the government. Habang pinagbawalan na rin siya na makabalik pang muli sa public service. Wow! Congratulations! Yan ang mga balitang... Congratulations sa ating administrasyon. Talagang may aksyon. May pangil. Pero yung pangil po, hindi po yung ilalagay mo yung batas sa sarili mong kamay. Ang administrasyon po natin sumusunod po sa proseso. Yun po yung kagandahan dyan. At palakpakan po natin yan. O ngayon, paano ba siya hinuli? Paano siya ba hinaresto? Pinadapa ba siya? Kinadyak-tadyakan ba siya? Anong sabi dito? Ito, panoorin natin yung video. Yan. Makikita nyo naman dito eh. Oo, yun sa Branch 224. Yan na, nilalambing pa siya dyan. Pero pag panahon ni Digong, magkaroon ka ng warrant, padapain ka pa niyan eh, baka patay ka pa. O ngayon, maayos yung paghuli sa kanya. Pakikita ko muna sa'yo bago ko basahin ang karapatan mo. Scientific Sedition, RPC, Article 1.26. May bracelet ka na dyan, nakahanda. Ikaw, Nakalagay dito sa date, June 16, 2025. So, hindi to kaninang umaga. So, kahapon. Diba? Buti na lang may date. Ayaw naman natin magpakalat ng fake news. Kasi ang alam ko ngayong umaga eh. So, may date. So, kahapon to. Okay. Yung Poncillas ay ina-arresto namin sa salang inciting to sedition in relation to Section 6 of RA 1175. Ang issue ni Judge Sita Marie Magundayaw Pahardo. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo pabor ang alinmang hukuman dito sa Pilipinas. Ikaw ay may karapatang magkaroon, mamili o pumili ng sariling tagapagtanggol na abogado. At kung ikaw ay walang kakayahan na kumuha ng sarili mo abogado ay ikaw pagkakaluban ng gobyerno. Naiintindihan mo ba lahat ng karapatan mo? Tapos yung action ng nakapula dyan, tingnan natin. May sasabihin yan. Narinig nyo yun? Hindi na lang daw siya pupusasan. Tingnan nyo Tingnan namin po sa
Ang pagkaintindi ko doon, hindi ka na namin pupusasan, pero parang may mali. Kung ganun. Bini-baby nyo yung kupal. Ha? Dapat pantay-pantay. Kasi yung iba nga dyan, napupusasan nga eh. 'Di ba? So, dapat yan, pusasan nyo rin tong kupal na yan. Wala akong galit sa nakapula, pero may batas naman tayo. Dapat pantay-pantay. Yun lang, advice ko lang yun. Bilang isang Pilipino, di naman ako pulis. Isa lang akong vlogger. Pero yun, pag may makikita tayong medyo mali, magsasalita tayo, 'di ba? Sa nakikita ko, pagkaintindi ko, parang hindi pupusasan. Ulitin nga natin. Pusa. Parang naputol yung ano niya, yung sinabi niya. So, mali yun, no? So, hindi ko alam kung napusasan nga ba ito o hindi, no? Pero, sabi ko nga, dapat pantay-pantay po tayo. Okay? Ang Pilipino, dapat pantay-pantay. Ang tingin ng batas sa mga Pilipino, dapat pantay-pantay. Mamayaman ka man, mahirap, dapat pantay. Yun yung batas eh. Diba? So, anyway, mga pre, move na po tayo sa next topic natin. Dito muna tayo kay Bongo. Naku, nagbida-bida. Bigyan natin ng reaksyon itong video ni Chris Ulo, mga pre, no? Oo, at itong si Bongo talaga, bida-bida. Panoorin po natin ito. Nagtataka ako, nung mga nakaraang taon, pag may binubuksang malasakit center, nagpupunta doon si Teodoro Herbosa. Wala namang problema doon. Kasi sa gobyerno rin naman yung malasakit center na yun. Nakakapagtaka dito, mga kababayan, bakit eto si Bongo ang nag-ribbon cutting ng Super Health Center? Ayan, oh. Sino ang nag-authorize dyan kay Senator Bongo na mag-ribbon cutting ng Super Health Center na yan? With Monday.com's intuitive work management platform, you have the power. Not IT, not Dapat ang magre-ribbon cutting yan, dapat ang representative niyan, mismong miyembro ng Department of Health, na mismong secretary na si Teodoro. Hindi naman kay Bongo yan. Hindi naman proyekto ni Bongo yan. Bakit siya yung nag-ribbon cutting? Alam naman natin na maraming Pilipinong tanga, lalo na pag DDS. Sasabihin na naman, wow, may achievement na naman si Bongo. Galing talaga. Hindi naman siya nagpagod dyan. Ang tanong, project niya ba yan? Aangkin na naman. Katulad ng Malasakit Center, kay Bongo ba yan? Hindi naman kay Bongo yan ah. Pera ba ni Bongo yung ginamit dyan? Hindi. Pera ng gobyerno. KO! Diba? Itong si Teodoro Herbosa, ba? Tama? Dapat ito yung dapat representative, dapat siya magre-ribbon cutting dyan. Kung wala ka naman, kung busy ka naman, dahil baka halimbawa na mga panay pasyal mo, panay bulakbul mo, magpadala ka ng undersecretary mo. Bakit si Bongo ang nagre-ribbon cutting nito, secretary ng Department of Health? Tapos ang caption niya ganito. Kasi syempre, naglalagay ka ng mga health, ng mga malasakit center na pondo rin naman ng gobyerno. Alam mo naman yung ibang Pinoy, sabihin na natin katulad ng mga DDC, tanga umintindihan. Baka akala na naman, sa'yo na naman. Baka akala ikaw na naman ang may ano nito. Oo nga. Ganun talaga yan. Pupuriin na naman si Bongo, hindi naman sa kanya. Tanga talaga. Ikaw ang may gawa nito, ikaw ang sa'yo galing na naman itong mga ito. Tapos may mga picture ka pa rito na, may picture ka bang pinakita rito na bibigay ka ng sapatos? Alam mo, Senator Bongo, iba lakad mo eh. Charity vlogger yata ito eh. Mamimigay ng sapatos, alam mo kung mamimigay ka lang naman. Hindi, eto para sa akin kasi ako nag-charity din po ako. Okay? Eto yung para sa akin, advice ko. Nag-charity din po ako. Pag pera ng mga ng OFW na pinaparating sa'yo para ipamigay mo, kailangan mo siyang may resibo ka. Pangalawa, kailangan mong i-vlog para makita nila kung saan napupunta yung mga pinamigay nilang mga gamit or di kaya pera, saan napupunta. Normal yon, iba-vlog mo yan. Kasi hindi mo naman pera yun. Hindi mo pera. Pero, kung sarili mo naman pera, bakit mo pa ibibidyo? Bakit mo pa ibibidyo? Bakit mo pa pipicturan? Katulad niyan. Sasabihin naman ng mga DDS, galing talaga ni Bongo namimigay ng sapatos.
O namimigay pala siya ng sapatos, sarili niyang pera. Bakit niya ibibidyo yan? Bakit niya pipicturean yan? Isapatos lang naman yan. Ano yan? Para magmukha siyang mabait sa mga pananaw ng mga Pilipino? Isipan ng mga Pilipino? Ganun ba? Pera naman pala ni Bongo yan eh. Kung pera ng gobyerno, kailangan pa bang ibidyo? Pwede. Pero sabi ng mga DDS, pera naman daw ni Bongo yan eh. Oh, bakit mo kailangang ibidyo pa yan? Ano yan? Poverty porn? KO. Pero sabi ko nga, kung pera ng mga sponsor yan, pwede mong gawa ng ano yan, video, pictures, okay lang yun. Para hindi ka masisi, hindi ka ma-question. Pero pera mo yan, di ba? Sabi ng mga DDS, bakit kailangan mo pang i-video yan? Bakit kailangan pang may larawan yan? Na namimigay ka ng sapatos? Ano yan, concern na concern talaga? Grabe na yung pagpakitang gilas ng taong ito. Okay sana yung ginagawa mo kung hindi ka nasangkot dun sa patayan. Pero yung kunyari, magkukunwari ka na mahal mo yung mga Pilipino, pero kayo lang din yung pumapatay. Grupo mo? Tarantaduhan yan. KO. Sa totoo lang, Senador Bongo, ibalakad mo. Oo, ibang ibalakad mo eh. Ha? Bakit ikaw ang nag-ribbon cutting yan? Hindi naman ikaw dapat dyan. Ba't napunta ka dyan? Ha? Oh, naligaw. Fit na ang serbisyong medikal sa Initaw, Misamis Oriental. Basahin natin ha. Nakiisa Senador Bongo, Chairperson Senate Committee on Health, sa matagumpay na inaugurasyon ng ribbon cutting ceremony ng Super Health Center sa Barangay Camelon, Inataw, Misamis Oriental ngayong Lunes, Hunyo 16, 2025. Nakasama niya sa pagpapasinaya sina BM Funky Akain, BM Princess Emano, Mayor Mercy Grace J. Akain, Vice Mayor Enerito J. Akain, B, at iba pang local official na namahagi rin siya ng kaunting regalo at tulong sa mga barangay health workers. Patuloy na sinusuportahan ni Senador Bongo ang pagtatag ng mga super health center sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kakaikot ni Mr. Malasakit sa buong Pilipinas. Marami siyang napupuntahang lugar na walang sariling health facility. Akala ko sa kakaikot nahihilo. Tulong ng mga pasilidad na ito. Itong caption na to hindi ko alam kung siya ang author nito or may admin siya na hindi pinapaalam yung mga ganitong caption o pinapaalam muna sa kanya na Senador Bongo, alba, admin Senador Bongo, ganito yung caption ko. Kasi importante yung papaalam kasi mamaya may mabitawan ka dyan na caption na hindi tama, so mapapagalitan yung admin. Or may mga gumagawa naman kasi na kahit naman sa yung FB page, kahit sa yung FB page na yun, kahit ikaw ang nagka-caption, pero pag nag-caption ka, parang ang dating, katulad dito, nakiisa si Senator Bongo. Parang ang dating, hindi si Bongo yung nagta-type. May mga ganung style pero yung ganitong klaseng type na nakikisa sa... Meron yan. Kasi ako, syempre, vlogger din ako eh. May mga malalaking vlogger na sasabihin, nakiisa si Ballpoint Man sa pagmumukbang dun sa kalye. Tapos sumatagay ng tuba. Pero ako din yung nagtatype nun. Ako din. Or pwede rin na meron siyang admin. Normal yun. Pero karamihan sa alam ko, mga vlogger, sila talaga yung nagtatype niyan. Oo. Hawak nila yung cellphone nila eh. Naka-login dyan yung account nila eh. Oo. Pero pwede rin may admin. Senator Bongo. Pero ikaw rin yung nagtatype, Senator Bongo. Pwede yun eh. Yan ang point natin. Wala ka man lang sinasabi rito na ito, proyekto ng gobyerno. Proyekto to ng Department of Health, proyekto to nila PBBM ng administrasyon. Wala ka man lang kinapsyon. Yun na nga eh. Proyekto ng gobyerno, proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, inagaw niya. Kasi siya yung nag-ribbon cutting. Walang explanation o proyekto po ito ng gobyerno ha. Wala lang. Cut lang siya dyan. Para palakpakan na naman siya ng mga Pilipino. Congratulations! Galing mo talaga, Bongo. Tayo mo, basahin nyo yung mga comment dyan. Si Bongo yung pinupuri, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Anyari dyan? KO. Bongo. Ang ibinida mo lang sarili mo. Na nag-iikot ka, ganito, ganyan. Nagnakaw. Di umano ha. Na sumusuporta ka sa ganyan-ganito. Wala ka man lang kinapsyon, sir, na ito, proyekto to ng gobyerno ng Administrasyong Marcos, ng Department of Health. Wala ka man lang sinabing ganun. Ibinida mo lang sarili mo dyan. Kung tutuusin, hindi naman ikaw nagre-ribbon cutting dyan, sir. Dapat ang nandiyan dyan, si Herbosa, si Teodoro, yung Secretary ng Department of Health. At kung wala naman siya, dahil baka pasyal, bulakbol,
Eh, dapat undersecretary nyo kung sino representative ng Department of Health. Ba't ikaw nag-ribbon cutting dyan? Bakit sinasaklawan mo yan? Baka bumibili pa ng... di ba may binibenta? Tanungin nga natin si Ninyo. Ninyo! Ano ba dyan? Babae na na-order. KO. Baka lang naman. Baka nag-order kayo naman. Anong meron? Putik ang hihilig nyo sa ang hihilig nyo alam nyo yung mga style ninyo, kakaiba talaga. Kaya nga sabi ko, ito si Bongo, kung natuto to kung paano maglaro bilang politika kay Digong, dahil alaalalay lang to, mas magaling pa to kay Digong. Siyempre, na-adapt niya yung mga sikreto ni Digong, madiskarte, no? Oo. Anyway, yun lang yung ating video. So, maliwanag po sa akin dito na sa opinion ko, reaction ko, sa pagkakaintindi ko, yung proyekto po ni Pangulong Bongbong Marcos ay inagaw ni Bongo or ninakaw di umano ni Bongo. 'Di ba? So pangit 'yun. Mang-aangkin ka ng hindi sayo. Wala ka man lang explanation na ito sa gobyerno ito kay pangulo ito Ako'y nandito sumusuporta lang sa proyekto ng administrasyon. Sa proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos. Walang ganun Basta lang nakatayo ka na doon, may cutter na lang kayo yung pangkat mo diyan. Diba? So, anong tawag dito kay Bongo? Bastos po. Diba? So, anyway, yun lang po yung ating video ngayon, mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, and kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So, ayun, yun lang po yung ating video, mga pre, no? And huwag kalimutang like, share, subscribe, ring the notification bell. Meron po tayong TikTok, meron po tayong Facebook, and huwag po ninyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Sa mga bago nating subscribers, maraming salamat po sa inyo lahat. So ayan, kita-kits po tayo mamaya sa susunod na video.